So, ang naging problema dito ay mababa daw kasi yung kanyang charging current. Kanina ay nasa 19 lang. Steady na sa 19, 18, 19. Tapos yung current ng solar panel. Ang panel kasi nito nasa... So, today's mga boss ay check natin yung setup ng isang katropa natin. Marami yung kanyang solar panel pero hindi daw mai full charge ng system. Check lang natin, tingnan natin, bisitahin natin. Sakit ng katawan. Whew. Sipon. Sakit ng katawan. Stuck yung likod. Parang nag-concert maghapon yung boses. So, tara. Lapit lang naman yun. Ilang kembot lang naman dito yun. Nandun na tayo. Lapit lang yun. Ka-install lang yung kanyang solar panel. Kaya check natin kung bakit ganun yung maging resulta ng kanyang harvest. Anyay, balita. So, eto, check natin kung ano yung naging reason kung bakit. Pinindot-pindot na natin para makita natin kung bakit mababa yung kanyang harvest. Yung kanyang solar panel ay 6 na 550 watts in series connection. So, dapat sana yung mataas yung kanyang harvest kasi nga malalaki yung kanyang solar panel. 216. And at this time, habang chinecheck ko ay natin ka na 300. eto, 400. mababa yung kanyang harvest nga. And siya nga pala guys, ang setup niya ay isang POW-MR na 3 kilowatts. Then 24 volts. Ayan. So ito, tinitingnan natin kung bakit mababa yung kanyang harvest. Mababa, 2.5 lang. Grabe, ang baba lang 600 watts overall. Tutusin yung ganyang klaseng liwanag or araw niya dapat nasa 1000 watts na yan. So, ang naging problema dito ay mababa daw kasi yung kanyang charging current. Kanina ay nasa 19 lang. Steady na sa 19, 18, 19. Tapos yung current ng solar panel, ang panel kasi nito nasa 600 watts ba? Ang isa, tapos 6 na piraso. So, maabot siya ng 200 mahigit yung voltage. Then, yung current kanina sa kanyang solar panel ay mababa. Nasa 6 ampere lang. Dapat sana yan, kayang ipalo niya, nasa 14 ampere. So, naging problema lang pala ang setting dito. Yung setting ng kanyang charging current ay nasa 20 ampere lang. Pasensya na kayong pagmumukha ni Wandila sa rag-rag kasi nadali tayo na lagnat, sipon. So dito, isasagad din natin kasi nga nasa 60 ampere lang yung kanyang charging current yan. Continuous charge current is nasa 60 ampere lang. So isasagad natin siya kung hanggang saan yung sagad niya kasi nga sayang yung harvest ng solar panel niya. 80 amperes. Isagad natin na tumas na diba, kita. Ayan. Tingnan natin kailan ampere. 28, 29, di pa sinet ko kanina 30. Taas pa natin. Sayang Kung naggamit yung utility lang ada. Taas natin na hanggang 60. Maximum 80. 60, 70, 80. Maximum mo. Hanggang kahit di solar na. Ganun pa naman mga... Oh, 50 ampere na, 52. Masaya ka na. Ate ito kasi 50. Hanggang 60 lang sana ang setting natin Oh. Medyo kumulimlim. Kasi
This one. Check na sa app. 30. Dun sa main. Yan. Ayun no. 32 amperes. Sana yan? Dito sana yan. Ano dyan? Sa dapat? Hindi, loss sa ano? Loss sa... Oh yun, tumaas na. 42 amps. 44. Ano setting lang ito? Bali ako sa display? Doon, para naiiwan dun sa last setting. Aman, mali. Kaya na. Mabot na lang, ano pre, 2 kilowatt charging. Mabot na 2,000 watts pre. Okay, good. Oo, Mana kadikin niya mga watts? 3. Ha? 3.8. Mana po ah. Ah, Ano pa ba yan? ay, kung i-max mo nga di ba na? Import. Inagad ko na siya guys sa kanyang charging current ng 150. Then sa kanyang discharge ay 100. Yan, 150 yung kanyang discharge current kasi yung kanyang battery ay nasa 200 AH na siya. Ayan, so check natin kung ang status dito. Ayan, 31 kasi kumulimlim oh. Ayan, kumulimlim siya. Pero kahit pa paano, naitaas na natin siya. Naitaas na natin yung kanyang current, yung kanyang charging. Tapos yung ano dito, yung current ng kanyang charging current ng inverter ay nasa 80 ampere. So yun na yata yung pinakasagad. Check natin. Yes, nasa 80 ampere. Wala na ba? Wala na, hanggang doon lang. Nasa 80 ampere ang kanyang sagad. Okay. Tapos dito, ang setting ay nasa 150. Dati ay nasa, binago ko na ito noon, nilagay kong 60. Yan lang kasi hindi dito nag-set ng nasa 20 ampere lang. So sayang yung harvest niya maghapon, sayang na sayang. Lalo dito sa amin, medyo parandalian yung kanyang, alam niyo na, yung sikat ng araw na maganda. And ito yung kanyang isang backup, isang Zamdon na toroidal inverter. 12 volt. Then yung kanyang mga circuit breaker. So mas nauna itong nagkaroon ng setup kaysa sa akin, kaya mas marami siyang karanasan. Ito ka pala yung mga battery niya. May mga LFP at flooded. So halo pa yun yung mga pinagsimulan niya. Then may mga backup dito na pinagpalitan niya. Slot. Meron din siyang pang parallel dito ng mga wire, ready for kung sakaling mahina yung harvest, meron siyang gagamitin. Yun o, lupit. So ito yung mga inverter niya ang hindi ginagamit, mga pinagpalitan. Grabing pagka-addict dito. Yun o, kompleto siya sa mga replacement. So sa tagal na niyang gumagamit ng solar setup, bihasa na to. Meron pa siyang extra na ATS. Yun o, yan yung isang ginagamit niya. Dahil sa nagsettle siya sa POMR na 24 volt. Dati yung mga 12 volt na yung ginagamit niya. And yan. Tapos meron pa siyang diesel generator kung sakasakali. Kasi nga yung kanyang setup mababa yung kanyang harvest. So pang backup lang niya. Mababa pa kasi yung battery niya noon, kaya meron siyang pang backup. Sticker ka. Yan. Nakatibala na last time.
Mag-pop out. Sura na kung ano ka. Kawan kasi na nyo nga kung kinik ka na. Dala amin. Ada yung grounding rod. Ayun na. Nakalakamat. Aba. Pati galvanize. Wala concept. Kambat. Ha? Wala. Wag lang ang security mo ta. Duwag ka ta. Pati ato ini. System. Sakti. Gila ko aja. Aja ngayon nga corrugated nga ako. Wali na. Tingnan lagi. Kasi tawa na ang po. Lagi tinadugto na tinumulitan na. 1.6. Kaya maali ba? Ada yung supply na. Gutom na gutom pre. Gutom na gutom siya. Nay? Mari na ti labaran. Yung na nga ito para ito. Normal lang matkit data. Oray kanyak to pa kay di dos kay Ano size na kumudo. di customer ya? Di dos. Nga. Nakasta. Number to? Ang silicone? Number 2. Number 6 ata eh. Alam mo na i-upgrade ko manay. Simbahan na mahal. Kasi